first brought me to Manay Ethel, El Oro. At that time, I was 13. Sabi ko, bakit kaya ako dinala dito kay Manay Ethel? Parang feeling ko, parang first step siya bago ako dalhin sa Regal. Siya yung unang kumikilatis kung papasa ba to kay Mother Lily. Yun yung pakiramdam ko. Parang gatekeeper siya. Pag hindi pumasa ka sa kanya, hindi lulusot, hindi uubra sa Regal. So anyway, awa ng Diyos, pumasa. Dinala ka agad ako kay Mother Lily and the rest was history. Isa pang bagay na utang na loob ko kay Manay Ethel, wala pong Lani Mercado kung wala si Manay Ethel, pati si Ricky Lo. Dahil sila ang nagbigay ng pangalan na Lani Mercado sa akin. Kung ginamit ko yung biological name ko, ay napaka-holy, hindi ko papasa. Oo. Kung naging madre ako, papasa. Dahil ako ay Jesusa Victoria Hernandez. So, hindi pang showbiz ang pangalan ko. So, bakit ba Lani? Sabi ni Ricky Lo at saka ni Manay Ethel, matagal na daw na hindi napapangalanan ng isang artista na Lani. Matagal pa since Lani Oteiza. Kung natatandaan nyo dun sa mga matatagal na sa industriya, Lani Oteiza is the wife of Al Quinn, the director. So, noon na uso din si Lani Hall. Kaya, favorite ko rin si Lani Hall. So, Lani Mercado, dahil sa kapatid ko, si Millie Mercado, who was then part of the industry earlier in the 70s, late 60s. So, the rest was history hanggang sa naging Regal baby na ako. Lagi ko siya nakikita sa mga press conferences. At talagang, kumbaga, she's very respected, highly respected and loved by all. Hindi lang artista, pati mga producers. Hindi kompleto ang isang press conference kung walang Manay Ethel Ramos. Hanggang sa dumaan ng mga taon, naging publicist ko or PRO ko si Ate Chit. Well, siguro hindi matatapos ang gabing ito dahil kung hindi ko sasabihin na si Ate Chit ang nagpakilala sa akin kay Bong Revilla. Kaya ako, ayan na. Alam niyo na. Okay. So, fast forward tayo. Naging asawa ko si Senator Bong at magmula nung alam ko na nagsimula kami bilang husband and wife, lahat ng pelikula ng asawa ko, si Manay Ethel ang humahawak halos ng mga press conferences. Utang na loob ni Senator Bong Revilla, ang kasikatan niya, lalo na nagsisimula siya, magpahanggang ngayon, dahil kay Manay Ethel. At sa marami pang iba, nandyan si Nay Lolit, nandyan si Ate Chit, marami pa, at halos lahat ng nasa industriya na nandito. Lagi kong naaalala si Manay Ethel na hindi siya bumitiw sa amin sa pinakamababang sandali ng buhay namin. She was there, dumadalaw kay Senator Bong when he was incarcerated for 4.5 years. She was always there, never gave up, dumadalaw kahit hirap pumasok sa Campo Crame. She would give Bong advice all the time, pinapalakas niya ang loob ni Senator Bong at ng pamilya namin at lahat at buong pamilya namin, pati sa mga kapatid ni Senator Bong. Kaya she is well loved by the family, by the whole family. At naalala ko pa, noon kwento sa akin ni Bong, na si Manay Ethel, si Ate Chit, handled the PR also of Imus Productions nung si Daddy pa ang nagpuproduce ng mga pelikula. At nang nanumbalik ang Imus Productions sa pagpuproduce na sina Bong at mga kapatid niya ang nagpuproduce, nandyan pa rin si Manay Ethel. So, kumbaga, ilang generations ang hinandle niya sa pamilya Revilla pa lang. At sino bang mag-aakala na hanggang sa apo ni Ramon Revilla, si Jolo, nandyan pa rin si Manay Ethel, dahil ninang ni Jolo, si Manay Ethel. So, kapag may problema din noon ng mga panahon na yan si Jolo, andyan ang Manay Ethel na bibigay ng advice. Hindi lang siya godmother. Nanay na siya, lola pa siya ng mga anak ko. So, she holds a very big space in all of our hearts, in our family's hearts. At ako'y nandito para magpasalamat sa iyo, Manay Ethel. You are a big loss to the industry. You are irreplaceable. Hindi ka artista, but you shine
a big star in heaven. Napakalaki mong bituin sa langit at bituin sa aming mga puso. Dahil maraming tao ang may utang na loob sa'yo. Hindi lang mga artista, hindi lang mga kasamahan mo sa press, hindi lang mga producers. I'm sure malaki ang utang na loob din ng mga mahal mo sa buhay. Si Ate Len, si Ate Chit, pamangkin mo, iba ang marka na iniiwan mo sa amin. So, I know you are in a better place, masaya ka ngayon, at all your prayers paid off. Pray for us while you are there in heaven. I-hello mo kami kay Daddy at kay Mommy at sa lahat ng mga nandiyan na kasama mo sa langit. I'm sure nagpe-press conference na rin kayo dyan kasama sina FPJ, sina Susan Roses, at kung sino-sino pa, si Daddy Dolby at marami pang iba. Please pray for us. We love you very much and we will miss you. Salamat po.